Kapit ang kuryente mas malakas. Magpapalang araw. So ngayon guys, ang tuturo ko sa inyo guys is yung reason kung bakit minsan low power o walang hatak yung sasakyan, especially yung injector, hindi na siya automized. So makikita nyo, nililinisan natin yan. So yung mga gagawin natin ngayon guys, maglilinis yung throttle body ng injector at ng kanyang proseso paano gawin. So tara, let's go. So gawin natin ngayon guys, turo ko sa inyo yung basic pointers so paano maglinis ng injector ng unit na pinagmumula ng low power sa loob ng combustion chamber. So yan ang nagiging cause guys kung bakit nagkakaroon ng mahinang hatak o engine vibration. So tanggalan natin yung buong mechanism. So ang gagawin natin ngayon pati throttle body. So maglilinis tayo ngayon guys. Turo natin sa inyo yung basic tsaka pointers pa rin. So okay. So ito na yung kanyang throttle body. Okay. Tapos tinanggal na rin natin yung kanyang mga tatawag na injectors. So tatlo yan. Ayan. So maglilinis pala kayo, maglinis kayo dito, kailangan meron kayong tools. So makakabili kayo dito sa Lazada. I-ano nyo lang is yung search nyo lang isa sa Lazada. Okay, ayun o. Meron na siyang sakit. Pwede mong tanggalin. Yan. Saglit lang yan. Tapos gagamit nyo lang carburetor cleaner. Okay. So ganun lang siya simple guys. Tapos meron kayong battery na 12 volts. Okay. Para ito yung magiging ano nyo, tester. Mag-open close doon sa kanya injector. Yan. Sa injector niya. Okay. So, sige, simulan na natin. Maglilinis tayo. Tara, let's go. So, sakit guys, ang gawin natin, salpak natin muna itong sakit niya. Pag hindi pumasok sa kabila. So, ayan na. Ngayon, kailangan gawa kayo ng improvise. So, improvise kasi ako nito para dito. P. So, may ingay. Pinatay ko muna yung compressor. So ayan na, so nakakabili kayo sa Shopee nito, So kailangan improvise kayo nito. At meron din nabibili sa Shopee ng ganito guys. Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan nito Basta na-search ko lang siya, nagustuhan ko, binili ko na. Lagay mo niya na lang, search niyo na injector cleaner na tools. So lalabas yan. So ayan dalawa yan na binili ko Yan. Okay? So sige, ulit tayo. So ayan na, tapos kakabit natin dito. Gamit tayo ng carburetor cleaner. Ayan. Okay. So, tusok natin to dito. Basic pointers lang to pang mabilis ang trabaho. Ayan. So, pag ginanyan mo yan, in-inject mo yan, lalabas yan. So, ano gagawin? So, sasalpak natin to. Ayan, salpak to. Ayun. Di ba? Tapos, yung positive negative sa battery. Ayan. So mangyayari yung positive is positive. Ano ang positive dito? Yun. Ito. And then sa negative naman, ito sa kabila. Lapit mo konti. Pakinggan nyo mabuti. Pipitik tong itong lobo. So so ibig sabihin okay, gumagana siya. So gagawin natin ngayon, i-inject natin to, tusok natin. Tapos yan, tingnan natin yung wait lang hirapan ako. Yan, gaganyan natin, tapos sirit natin. Kita nyo? Yan yan ang diskarte para paglinis to. Tutok mo. Yan tingnan nyo, 1, 2, 3, go. Yan ang sikreto. So ibig sabihin okay na siya. Automized na siya. So malinis na siya. Okay, yung isa. Okay. So dumi malinis na. Yan na siya. Galing. Di ba? Okay. Default automized na siya. Kanina barado, di ba? Okay. So yan. P. Okay, so nalinisan na natin yung dalawa. So may naiisang may natitira pang isa guys. So dito natin makikita guys yung purong parado talaga na injector. So ito yung nagiging main reason kung bakit low power o engine vibration ng makina natin. So makikita nyo guys sa unang arangkada talagang halos ayaw pumasok ng fuel. So ibig sabihin talagang barado talaga siya. Akala natin na hindi na gumagana. Pero makikita nyo yung spray uneven talaga, hindi pantay.
ayun, pantay siya, may konti, magbabara na naman siya. So ibig sabihin ganun ka dumi yung loob ng injector. So maraming bara sa loob. So ibig sabihin hindi makapasok ng maayos yung fuel at hindi makabuga. Kaya dapat kasi ang buga ng fuel is automized. So once na hindi automized yung fuel guys, nagkakaroon talaga yan ng tawag niya ng vibration, okay? So minsan naman nagkakaroon ng fuel knock, okay? So dapat niyan ang spray yan is mas malakas. Pantay siya na ganyang kalakas ganito. Ayun, nakita nyo. Yan. Dapat almost puti talaga siya, automized talaga siya. Pantay talaga yung buga ng kanyang tatawag na fuel spray. Okay, so yun ang mga pointers saka basic na dapat yung malaman. So kailangan meron kayong tools. Okay, so after this, gawin natin guys, ikakabit na natin mismo sa engine para makita nyo rin kung paano siya i-set up. So tara, sa engine tayo, let's go. Okay, so dito tayo sa makina ngayon guys, makikita nyo tatlong injector yung nilinisan natin. So tatlo rin yung ibabalik din natin dito. So i-set up natin dito yung injectors. So yung makina na ito, malaki ang kaibahan doon sa mga old na engine ng multicab na Suzuki dahil mga carburetor type. Ito FI engine ito, tapos timing chain. Malakas yung hatak nito guys, so ibang iba. Tsaka mas tipid siya dahil nga naka-common rail system yan ang kanyang fuel system. So mas maganda ito, mas malakas. And then makita nyo guys, magsalpak pala kayo nito, basic tsaka pointers pa rin. Kailangan akma talaga yung setup nyan. So dapat hindi kayo magkakamali, kasi kung magkamali kayo baka pag nakabit nyo na tapos meron pang siwang ng konti, wala siya mga o-ring o ano pa nga pwedeng ilagay doon na pampasikip. Dapat yan naka-set up talaga, kasi kung hindi baka magkaroon siya ng gasoline leak. So baka magulat kayo, umapo yung ilalim. So kailangan talaga ingat kayo sa pagtira ng mga ganitong bagay, okay? So i-set up natin yan guys, diretso na natin. After natin malinis yan, makabit na natin yan, dilinisin naman natin yung throttle body. So yun yung mga tatawag na semi-tune up ang tawag dito, parang diretso linis, no, para maiwasan yung engine vibration, yung low power, yung may nang hatak, yung mga bagay kasi na ganun talaga. Nakakala natin puro na lang compression o piston ring yung pala, sa injector lang pala naglalaban-laban yung mga problema. Ngayon kung hindi mo ganong kabisado, mapapagastos ka ng malaki. So yun yung mga basic tsaka pointers na binabahagi natin sa inyo guys. So ganun lang siya ka-simple. So gawin natin guys, isunod natin yung tawag niyan, yung spark plug para makita nyo kung paano natin kakabit. So fast forward na natin para mas mabilis. Tara, let's go. Tara tayo guys, tapos na tayo sa injector, sa independent coil, nakabit na natin lahat pati electronic system. So ang gagawin natin ngayon, dako na naman tayo sa throttle body. So tara, let's go, linisan natin, then ikabit din natin. So let's go. Okay, so ito na ngayon guys yung cable type na throttle body set assembly. So tatlo yung ano niyan, lagayan ng socket na may ito yung sensor tatlo. So andito na yung IAC, kompleto na yan guys, pati yung TPS sensor nandiyan na rin. And then sa EGR niya meron din yan. So makita nyo guys, ano to, medyo madumi rin, pero although hindi naman gano'ng kadumi yan, pero kailangan pa rin linisan para matanggal talaga yung mga dumi. So ganun pa rin gagamitin nyo na panglinis yung throttle body o carburetor cleaner. Mas the best talaga yun guys. Basta wag kayo gagamit ng anumang klaseng chemical. Mas much better talaga yung carburetor cleaner para walang anumang problema na dumating sa unit mo. Okay, may nagsasabi pwede daw yung gasolina, pero mas advice ko sa inyo yung gamitin talaga yung saktong chemical para sa kanya. Okay, para hindi kayo magkakamali-mali. Okay? So ngayon fast forward natin guys para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so malapit na yung matapos guys. So basic pointers pa rin. So once na nakapagtapos na kayo ng cleaning ng throttle body assembly, so ang gagawin nyo naman ay maglilinis naman kayo ng mga socket. So bago nyo ikabit yung throttle body, dapat malinis na rin yung mga socket para mas malakas yung contact ng kuryente, para iwas misfire. Okay, so fast forward natin. Tara, let's go. Okay, so almost done na guys. So magkakabit na tayo ng throttle body set assembly. So bago kayo magkabit nito, kailangan nyo munang unahin yung pinakamahirap na portion is yung nasa ilalim, tulad ng mga hoses na yan. Ibig sabihin yung hoses na dalawa, inlet tsaka outlet sa GR. Okay, so tara.
Okay, so bago nyo ikabit yung buong assembly ng throttle body, so kailangan nakabit nyo na yung lahat ng hoses sa ilalim bago nyo ilalagay yung mga bolt. Okay, so tara, fast forward natin, let's go. So okay, almost done na. Nayari na natin yung mga kabit-kabit ng mga connectors and sockets sa electrical system, and then yung mga mismong throttle body nya. So ngayon i-start natin makina. Okay, so pati ito set up na rin. So i-start na ng engine guys. Hindi mo ito ikakabit yan. Okay, apak mo tayo ng clutch and then start. Okay, ganun lang kasimple. So yun na, tapos tayo guys. So maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay.